Alright, magandang araw mga pare, palakpakan. Palakpakan, palakpakan, palakpakan. Ay, wala pala tayong background. At mayroong background. Ito wala. So, may pag-uusapan tayong malupit. Ito kasi, meron kasing isang kongresista na umamin bakit daw siya pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ang malupit pa dito kaibigan to ni nung asawa. Yung asawa niya kaibigan ni VP Sara. Ang lupit. Siguro yung iba sa inyo kilala na kung sino tong congressman na to dahil medyo parang balat sibuyas si sir. Gaya na sa ano natin sa title natin medyo parang may tampo kay VP Sara. Parang matampuhin. Ano mo kung magiging ganyan ka sa kung papasok ka sa politika, sir, dapat hindi ka balat sibuyas. Kasi talagang pag mahina ka sa politika, talagang magiging iyaking ka. Pero dapat huwag ka maging balat sibuyas, sir, kasi ang pangit tingnan, lalaki ka pa naman. So ito kasi parang ito kasi sa Cebu to representative congressman. Parang umamin siya na bakit daw siya pumirma, ano daw dahilan. So makikita natin dito talagang pag hindi ka pumirma doon sa impeachment ni VP Sara, may kalalagyan ka. Medyo pag-iinitan ka siguro. Syempre, si Tamba ba naman Kung hindi ka susunod kay speaker, hindi may yari ka. Anyway, umpisa na natin to mga pare. Sino ba yan? Binabati ko si Cebu Congressman Duke Frasco matapos pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot naman ni Frasco. Sino ang bumabatikos? Yung mga ano niya siguro, yung mga constituent niya siguro bumabatikos dyan. Kaya naglabas siya ng sama ng loob. Bakit siya pumirma? Malalim ang kanyang dahilan. Malalim ang halaga? Di umano? Malalim daw ang dahilan ni Kuya kaya siya pumirma doon sa impeachment. Ano nga bang dahilan nito? Sige, pakinggan natin. Magbabalita si Dale Israel. July 2022. Si Kuya. Aminado si Cebu 5th District Congressman Duke Frasco, binabatikos siya dahil sa pagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kilalang kaibigan ni VP Sara ang asawa niyang si Tourism Secretary Cristina Ay, oo, yung ano pala to. Ito yung spokesperson ni ni VP Sara nung nung mga nakaraan Sia Frasco. Naging spokesperson pa nga ang kalihim ni VP Sara noong 2022 elections. Pero sabi ni Frasco, kung hindi kasi siya pipirma, baka mapag-iwanan ang mga proyektong nakalaan sa kanyang distrito. Yun! Ibig sabihin pala, pag once na hindi ka pumirma doon, di mawawalan ka na ng budget. Mawawalan ka na ng project, di ba? Kasi yun yung sabi niya baka mapag-iwanan. Hindi niya siguro hindi niya tinukoy na tatanggalan ako ng project pag hindi ako pumirma diyan. Pero ayun na nga, mapag-iiwanan daw yung mga proyekto sa Sir naman. So, ano nangyayari talaga dyan? Ito ang patunay na nangyayari dyan sa Congress. Ito pang malupit. May open ko lang. Parang ang nangyayari ngayon, puro na lang tayo impeachment Nakakalimutan na yata natin yung katarantaduhan dun sa budget ng blankong budget na yun. Baka nakakalimutan nyo. Ito ang sinasabi ko sa inyo, yung kaya nila pinush yung impeachment na yan para matabunan yung baykam-baykam na yan. O ano nangyayari, di ba? Impeachment lagi ang impeachment tong mga media na to.
puro impeachment na lang ang binabalita, eh paano naman yung ano, yung katarantaduhan sa BICAM? Nakalimutan nyo na? Kinalimutan nyo na? O may palaman? Kaya hindi nyo na binabalita yan. Kasi kung ang may sige, kung sabihin na nating matatanggal si VP Sara sa ano, sa pagka Vice President. May mapapala ba ang taong bayan diyan? Wala. Anong interes ng taong bayan? Wala naman eh, 'di ba? Ang mahalaga sa mga Pilipino yung makakain, ayun, trabaho. Eh kagaya nga nung ginawa nyo dyan sa BICAM, nahuli nga yung mga katarantaduhan nyo. Ayan ang mahalaga, ayan dapat ang pag-usapan, ayan dapat ang binabalita. Ano na nangyari ngayon? Burado na. Oh, wala na yan. Impeachment ang mahalaga ngayon. O anong mainit na issue ngayon? Yan 'di ba sa impeachment ni VP Sara? Talagang pinapaingay nila kasi biruin mo, sabi na nga hindi tama yung pagproseso ng impeachment eh. Tapos pinupush pa nila na hindi. Sabi nga nung isang ang tawag dito? Si Mendoza. Sabi nga hindi yan pwedeng madaliin sa sa Senate, yung special session na tinatawag. Yung sinasabi nilang kailangan na ng special session. Hindi, kasi impeachment yan, hindi yan kasama yun sa mga importanteng dapat pag-usapan para magkaroon ng special session. Tsaka ang point dyan, wala talagang interes ng taong bayan dyan. Ang interes ng taong bayan yung makakain nila. Tsaka unang-una, mga kongresista, hindi nyo dapat ano ba tawag sa inyo? Mambabatas. Mambabatas kayo pero ang ginagawa nyo, tinatarantado nyo yung batas. Diba? Imbis na, ewan ko sa inyo. Wala kayong ginawa dyan kundi bumatikos ng bumatikos. Tuloy. Di man ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa. Hindi ko gusto na matuloy ang mga programa. Hindi matuloy ang proyekto ng bayan sa yan? Hindi ko mabasa. Sa buong ika-5 distrito kung saan ako sasama sa mga congressman. Ayaw niya daw na hindi matuloy yung mga programang para dyan sa kanila. So kahit na mali yung pagproseso o yung impeachment na inaano nyo, na pinirmahan nyo, wala na kayong pakialam kung tama o mali. Basta yung mga proyekto nyo, yung mga pansarili nyong interes ay matuloy, wala na tayong pakialam dyan. Kahit tropa ko pa yan o kahit sino pa yan. Basta matuloy yung gusto namin. Sige. Marisgo ang ato ang mga proyekto. Napansin ko lang yung buhok ni Sir Duke. Talagang hating-hati. Napansin ko lang, huwag kayong Sa lungsod sa Liloang sa Tibok Quinto Distrito. Liloang pala. Kung dili ko mukuyog sa kadaghanan kung hindi daw siya pipirma doon sa impeachment nga ni VP Sara, baka hindi daw matuloy, mapag-iwanan. So may pananakot na nangyayari pala dyan sa Congress, no? Diktador ang estilo ni ang Panginoon nyo dyan. Pag di ka pumirma, wala kang project, boy. Ganun lang yun. Sa kanila na mismo lumabas. Ikaw ba naman siguro, patikusin ka ng taong bayan. Ba't ka pumirma dun So, tuloy natin. 40 kabuok ng mga congressman.
Aminado rin si Frasco na saktan siya sa Oh, hindi ito na, ito na. Ito na, nasaktan daw siya, nasaktan. Saan? umano pagtulong ni VP Sara sa kanyang asawa nung binabatikos Tsaka bak. Sige, tuloy ito muna natin sa Love the Philippines campaign. Nasaktan daw siya sa hindi pagtulong ni BP Sara o pagtatanggol ni BP Sara dun sa asawa niya patungkol dito sa Love the Philippines. Talaga namang kabati-batikos yan eh. Di ba? Nakita nga natin yung ibang footage yan, hindi pa mismo dito sa Pinas. Para kumuha lang ng B-roll sa internet tapos nilapag. Eh magkano yung budget diyan? Tapos ang gusto nito ni Sir ipagtanggol yung asawa niya. Eh ano naman kinalaman ni BP Sara diyan? Kayo yung Tsaka Love the Philippines, wala kayong ibang maisip. 'Di ba? Ang ganda na nung nakaraan. It's more fun in the Philippines. Ayos, 'di ba? It's more fun. Pinalitan. Love the Philippines. Anong kamahal-mahal dito lalo na nung umupo si Marcos? Hirap na nga yung ibang mga negosyante magnegosyo dito sa atin eh. Kaya nga kokonti ang trabaho dahil ang galing ng presidente nyo eh. Tapos sasabihin, Love the Philippines. Patikusin talaga eh. Saka wala kayo ibang maisip. Ano ba maganda? Wala akong maisip din eh. Anyway, tuloy. Ang masakit, kalapit pa raw ni VP Sara ang ilan sa mga online personalities na nanguna sa pambabatikos. Nitawag si Christina nga to ni VP Sara. Pwede ba nga mahangyo nimo imuhang mga Ito tumawag daw yung asawa niya kay BP Sara na nanghihingi ng pwede bang sabihan mo yung mga social media personalities o yung mga bumabatikos patungkol doon sa Love the Philippines nga. So nakiusap pala itong si ate kay BP Sara. Ano namang magagawa ni BP? Ito lang mga pare, mga banateros. Ano bang magagawa ni BP Sara diyan? Alam niya, alangan naman diktahan niya yung mga 'yon. Na wag batikusin may mga sarili-sarili tayo. Kaya nga freedom of speech di ba? Bakit niya bagbabawalan yung mga 'yon? Hawak niya ba 'yon? Malapit sa kanya, oo, pero bakit niya pipigilan? Diktahan na talaga ngayon. kanang kauban, mga Matampuhin si Sir, Sir. Huwag ka namang masyadong matampuhin. Simple-simple lang yan. Sige, tuloy natin. social media personalities nga hinay-hinay lang o Pahinay-hinay. Dahan-dahan lang daw sa pagbanat. Bakit? Ang tanong, bakit? Ewan ko bakit mo uutusan yung mga yun? Bakit mo uutusan si BP Sara na sabihin sa mga yun na hinay-hinay lang po? Dahan-dahan lang sa pagbanat sa asawa ko. Bakit? Maalaan lang? Diktador nga ang galawan pag ganyan eh. Hindi mo pwedeng gawin na utos-utusan yung mga yun kasi may kanya-kanya tayong kung kabati-batikos naman talaga tsaka unang-una BP siya. Hindi niya pwedeng gawin na halatang-halata magiging pangit tingnan eh. Porket tropa mo aanuhan mo na yung mga yun. Ganda nga na ginawa ni BP Sara, gumit na lang siya eh. Hindi siya nangialam eh. Ang pangit pag nangialam siya. daot no sa pamilya sa nga sa toa kay total kauban raman ta. Ang pong ni VP Sara atong panahon na di siya kapugong sa kaning mga social media personality. Hindi naman talaga pwede.
sa ano, sabi, ang sagot ni VP Sara noong panahon na iyon ay hindi daw niya kayang diktaran ang mga social media personalities. Eh hindi naman talaga. Bakit siya mangingialam? Bakit siya magdidikta sa mga ewan ko sa'yo sir, masyado kang iyakin. Ano ka ba naman? Dapat hindi ka ganyan. Dapat chill ka lang. Dahil lang doon, pirma ka sa impeachment. Dahil lang hindi ka bibigyan ng project, pirma ka sa impeachment kahit mali-mali na. E di ba, pinakita mo yung kung anong kulay, anong pagkatao meron ka. Hindi ka lang napagbigyan, hindi ka lang kayo inano ni BP Sara nagtatampo ka na. Huwag ka magtampo. Tatampuin pala kayo. niya. Makaraan pa ang isang buwan, Ito biglang binisita ni Duterte ang kalaban ng mga Frasco sa distrito, ang mga Durano ng Cebu. Ano problema dyan? Bawal na ba bumisita? Ganon? Hindi ko alam pero bawal na ba bumisita sa mga kalaban nyo? Kailangan kayo lang ang bibisitahin? Baka may importante silang pag-uusapan. Wala namang problema. Alam ko hindi bawal yan. Mga ganyang bagay. Hindi yan bawal. Naulit pa yan noong July 2024 na walang pasintabi sa mga Frasco na siyang kaalyado ni VP Sara noong 2022. Okay? Kahit ano pa man ang rason sa pagpirma, ang nangyari sa mga Frasco at mga Duterte ay isang halimbawa na dito sa Pilipinas walang permanenteng kaalyado pagdating sa politika. Dale Israel, One News, Cebu. Okay, so yan na nga yun. So makikita natin dito na talagang merong nangyayaring hindi maganda sa Congress. Alam naman natin yan pero nag-aaminan na yung iba. Sila na mismo sa sarili nilang umaamin na meron talagang siguro pananakot. Pag hindi ka pumirma, pag hindi ka nakiayon sa amin, medyo magigipit ka. O sabihin na natin medyo pag-iinitan ka namin, ipitsapwera ka sa amin. Siguro ganun. Tasan ang prinsipyo mo, sir? Na hindi nyo muna, kaya nga kayo kung mga mambabatas kayo na hindi kayo sumusunod sa batas. Na kung ano na lang yung gusto nung amo nyo, na yung trip nyo. Tapos isa pang bagay, sir, huwag ka naman masyadong tampuhin. Hindi tama yung magiging tampuhin yung dahil lang doon. Para kang bata Kasi kung tutuusin, tama naman yung ginawa ni BP Sara, hindi siya nangialam. Unang-una, kayo ang gumawa niyan, si Love the Philippines, yung asawa mo. Diba? Bakit siya mangingialam? Ang pangit tignan pag nangialam ang Tsaka hindi ugali ng mga Duterte ang nangingialam ng mga bagay-bagay. Diba? Doon lang sila lagi sa gitna o doon lang lagi sila sa tama. Kasi ikaw naman sir, pwede naman kasi muna mag-isip kayo ng bago nyo ilabas yan Tapos nagkaroon ka ng pagkakataon dahil nagtatampo ka nga sa mga kay BP Sara, nagtatampo nga kayo mag-asawa. Yun na, pinirmahan mo na ngayon. May ad pa na na pag hindi ka pumirma, yari ka ngayon. Yari ka kay boss. Hindi ka makakuha ng mga proyekto. Yun ang nangyayari ngayon diyan. Sa kanila na mismo lumabas. Kaya itong mga congressman na to, hindi natin alam kung wala na talaga, no? Kinain na ng sistema itong mga to.
Para na kayong mga robot diyan. Pag hindi kayo sinusian, hindi kayo gagalaw. Tsaka yung galawan nyo, halatang-halata. Napabor lahat dun sa Panginoon nyo. Ano magagawa natin? Sino namumuno dyan? Si Tamba. Kaya sunod-sunuran na lang kayo. Ayun na nga tinatanong natin. Nasaan na yung mga prinsipyo nyo? Wala na kayong anong tawag dito? Wala na kayong magagawa porket sinabi. Ayun na lang ang gagawin nyo. Sunod-sunuran na lang talaga kayo. Para na kayong mga aso dyan. At least sa Senado, kahit papano, talagang si Pimentel lang ang maingay ngayon dyan. Ewan ko kung bakit nagkakaganyan si Pimentel eh. Hindi niya ba napansin? Ba't siya parang nagmamadali din siya? Anyway, hindi naman natin dapat pansinin niya si Pimentel. Hayaan niyo na yan. Papansin lang yan. So, isa pang bagay, kaya nila inaano yung impeachment na yan, yung special session na yan, para yung mga tumatakbo ngayong senador, yung mga re-electionist, lalo yung mga mawala ng time mangampanya. So, pag nawala ng time yung mga mangampanya, may posibilidad na matalo. So, pag natalo sila, ang mga papasok may mga malalakas. Yung makakakampi nila ngayon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod yan, pero ang nangyari nga mas marami ng itong mga abogado from Mindanao talagang file na ng petition patungkol diyan. Tsaka sila Boss Dada, Coach Oli, sila Boss Bay, 'di ba? Lahat ng banateros talagang inaano na 'yan. Nagpetition patungkol diyan sa impeachment na 'yan. Ewan natin kung anong susunod na mangyayari, pero sa palagay ko hindi 'yan matutuloy talaga. Kita-kits na lang tayo sa June. June ba? July? Kita-kits na lang tayo sa June or July. Huwag nyo nang ipilit kasi magmumukha lang kayo. Lalabas yung mga kaboboan ng mga dyan. Tignan mo, sila pa ang mababaliktad ngayon kasi mali yung ginawa nilang proseso eh. Ang siste nga daw dyan, kailangan yung tatlong impeachment complaint, yun dapat muna ang unahin, yung tatlo. Anong nangyari, ang pinapalabas nila, pinagsama-sama daw nila yung tatlo para maging isa pang apat. Nakita ni Atty. Torrio na wala naman doon yung tatlong complaint doon sa pang-apat. Ano yung sinasabi na itong mga congressman na to? Mga sinungaling talaga kayo eh. Sinungaling na nga matampuhin. Ganun. Anyway, maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang ang ating video at kita-kits po tayo ulit next time. Ingat po kayong lahat. God bless. Katoto